Buwan ng Abril pa raw nang matanggap ng gobyerno ang intel report tungkol sa planong pag-atake ng Maute Group sa Marawi. Kaya ang tanong ni Senator Panfilo Lacson, bakit hindi nito napigilan ang pag-atake ng mga terorista? Nakatutok si Tina Pangaliban Seno. Sa mismong komento ng Solicitor General para depensahan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao, sinabi nitong April 18 pa nila natanggap ang report na balak ni Abdullah Maute at kanya mga tauhan na magsagawa ng pambobomba, carnapping at pagpatay sa mga sundalo at pulis. At May 18, 5 araw bago ang pag-atake ng Maute sa Marawi, nakatanggap na ng impormasyong balak ng bandidong grupo na sakupin ang Kapitolyo ng Lanao del Sur at itaas ang watawat ng ISIS. Kung ganun daw, tanong ni Senador Panfilo Lacson, bakit hindi napigilan ng gobyerno ang pag-atake? Ang pahayag ng Solicitor General, naglabas lang daw ng mas maraming tanong, partikular sa competence o kakayahan ng pamahalaan. Sabi ng palasyo, napigil ng intel na yan ang mas malawak na pinsalang pwedeng nagawa ng teroristang grupo. Balak daw kasi ng Maute na sunugin ang buong Marawi at umatake sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Yes, there were intel, but it was something that had to be vetted and to be authorized properly. Thank you. Next. So, sir, wait. Sorry. Yes. Are you saying that the situation could be worse? Apparently, but were it not for the early and decisive action of the military, then it could have been worse. Nang sumalakay sa Marawi ang Maute noong May 23, nasa Russia si Pangulong Duterte, kasama ang Defense Secretary, AFP Chief of Staff, National Security Advisor at PNP Chief. Giit ng palasyo, kahit nasa ibang bansa ang mga naturang opisyal, nakabantay sila noon sa nangyayari sa Marawi. They were all on top of the situation. They were actually monitoring everything. Had we known na yung timing ngayon is the timing for their attack, siguro hindi kami sasama. Hindi namin alam na yun talagang time nila, but we know na mayroong impending na ganon. Pero hindi namin alam kung when as to the exact time, specific time, hindi namin alam. Mula nang magkabakbakan sa Marawi, kaliwat kanan ang biyahe ng Pangulo sa Mindanao. Noong linggo, kinumusta ng Pangulo ang mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro. Kinagabihan, nasa Villamor Air Base para salubungin ang mga sundalo ng Philippine Marines na namatay sa bakbakan noong Biyernes. Pero hindi dumalo kahapon ang Pangulo sa nakagawiang Independence Day celebration sa Luneta. Kinansela rin niya ang taunang Van Dinner tuwing Independence Day. At mula kahapon hanggang ngayon, di pa nagpapakita ang Pangulong Duterte. Pagod daw ito, sabi ng tagapagsalita ng palasyo. The President is actually in excellent health, except for the fact that his schedules had been brutal. He would have wanted to be at the symbolic raising and honoring of the dead. However, the fact is, he was already doing it for the rest of the week. So, I think we need to allow him a few rest. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.